Dalawang politiko po sa Northern Luzon ang hinihinalang financier at mastermind ng illegal na paggawa ng sigarilyo dyan po sa Mexico, Pampanga. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Sominta. Vic. Ali, iisa-isahin ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police, Department of Internal Local Government o DILG at Bureau of Customs ang sinasabing operasyon ng pagmamanufacture ng mga illegal na sigarilyo sa bansa. Inumpisahan sa lalawigan ng Batangas, sumunod sa National Capital Region sa area ng Navotas at ngayon naman ay sa Mexico, Pampanga. Isinasailalim ngayon sa surveillance ng mga otoridad ang dalawang politiko sa Northern Luzon na hinihinalang financier at mastermind ng illegal na paggawa ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Ito ang inihayag ni Department of Internal Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla matapos personal na ipasarang paggawa ng illegal na sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Bukod sa dalawang politiko, 4 pang incorporators ng kumpanyang Samyang Global na kinabibilangan ng 2 Pinoy at 2 Koreano ang ipapasubpina ng PNP-CIDG. We suspect there are 2 Northern Luzon politicians behind it. We are still investigating. Hindi ko mabibigay yung pangalan nila, but we suspect that there are politicians behind this. Sila ang mastermind, sila ang financier. Batay sa intelligence report na nakalap ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at Bureau of Customs o BOC, Enero ngayong taon nang magsimulang mag-operate ang illegal na paggawaan ng sigarilyo. Batay sa intelligence report na nakalap ng PNP Criminal Investigation Group o PNP-CIDG, kinumpiska ng mga otoridad ang 3 makina na nasa loob ng warehouse na kayang gumawa ng 150 million pesos na halaga ng sigarilyo kada araw o 4.5 billion pesos na halaga ng sigarilyo sa loob ng isang buwan. 6 na Chinese nationals ang inaresto sa ginawang pagsalakay ng mga otoridad habang 65 na mga Pinoy na illegal na pinagtratrabaho ang nailigtas. Ito pong mga Chinese na to ay dumating mula Marso nung huling taon at Disyembre nung nakaraan na taon at dito po sila nag-operate. We estimate that they produced over 4.5 billion pesos worth of cigarettes in the span of 1 month. Hindi lang yon. Meron pang human trafficking. Meron po silang dinara ditong 6 na trabahador na hindi binabayaran ng sweldo. Inihayag ni Remulla na aabot sa 30 billion pesos na excise tax ang nalulugi sa gobyerno dahil sa illegal na paggawa ng sigarilyo na dapat sana ay mapupunta sa health services ng Department of Health. Ali, idinagdag pa ni Secretary Remulla na abangan sa mga susunod na araw dahil batay sa intelligence report ay aabot pa sa 10 mga illegal na paggawaan ng sigarilyo ang kanilang bubuwagin sa mga susunod na araw sa buong bansa. Balik sa inyo, Ali. Okay, Vic, nagulat lang ako kasi yung anunsyo na tinitiktikan na under surveillance, nagulat lang ako na inaanunsyo yon na tinitiktikan itong mga ito. Pero bakit hindi pinangalanan yung 2 politiko na yan na mastermind umano ng illegal na paggawaan ng sigarilyo? Doon sa pagkatapos ng press con ay pinalo up kay Secretary Remulla. Sabi niya abangan sa mga susunod na araw dahil nangangalap pa ng karagdagang mga ebidensya at ilalantad din niya sa publiko kung sino yung 2 politiko sa Northern Luzon. Nadulas pa nga siya, Ali, at nagbigay siya ng clue, congressman, yung sinasabi niya na 2 politiko. Okay. Ito, ang paano ba nagiging illegal ang paggawaan ng sigarilyo? Kasi obviously, yung mga sigarilyo, madalas yung kanilang mga operasyon nitong mga smuggled, dahil hindi nagbayad ng mga karampatang buwis yan. Itong mga smuggled na sigarilyo. Pero nandito yung paggawaan ng sigarilyo, paano nagiging illegal naman? Ano naman yung mga nalabag na batas para maging illegal ito? Okay. Unang-una, Ali, pinaliwanag ni Secretary Remulla
na kaya dito na minamanufacture yung mga illegal na sigarilyo dahil nahihirapan na sila na magpasok dito sa ating bansa kung idadaan pa rin nila sa mga port area natin. Kaya ang ginawa na, dinala na yung makina dito, sinusuportahan ito ng mga illegal na mga individual yung paggawa. Itinuturing na illegal ang pagmanufacture ng sigarilyo kung ito ay walang proper accreditation certificate mula sa National Tobacco Administration o NTA. At ito ay itinuturing din na illicit product kapag ka walang hindi nagbabayad ng tamang buwis sa ilalim ng Republic Act 9211, yung sinasabing nalulugi ang gobyerno dahil hindi makasingil ng excise tax sa ilalim ng National Internal Revenue Code, Ali. Okay, malinaw, klaro. Maraming salamat, Vic Sumentak, nag-uulat live.